Magandang araw mga mag-aaral! Welcome sa ating panibagong aralin. Ngayong araw, sisimulan natin ang ating paglalakbay sa edukasyon sa pagpapakatao, kung saan unti-unti nating kilalanin ang mga mahalagang paksa na ating tatalakayin sa mga susunod na araw. Magandang araw mga mag-aaral! Nandito na tayo sa panibagong yugto ng ating paglalakbay sa edukasyon sa pagpapakatao 9. Ang aralin natin sa ikalawang markahan ay karapatan at tungkulin. Ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa tamang asal, desisyon at ugnayan sa kapwa. Kaya, maging handa at bukas ang inyong isip at puso. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang ating pag-aaralan. Ang paksa natin ay ang karapatan at tungkulin. Sa pamamagitan nito, mauunawaan natin hindi lang ang teorya kundi kung paano ito na-a-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam mo ba ano ang ibig sabihin ng karapatan at tungkulin? Ating himay-himayin ang bawat isa. Pumunta muna tayo sa karapatan. Ang karapatan ay tumutukoy sa mga prinsipyo na nagsisilbing gabay sa mga pananaw ng tao na may kinalaman sa kung papaano niya itrato ang kanyang kapwa at sa kanyang dignidad bilang tao. Ito ay itinuturing na kapangyarihang moral sapagkat ang paggamit ng mga karapatan ay may kakayahang magdulot ng kaligayahan, kapayapaan at pagkakaisa. So, ang karapatan sa Bisaya ay katungod mo, sa English kay rights. So, I have the right, diba, kung pagsuko ka ba, I have the right to say what I feel. Sure. So, ito ay tumutukoy sa prinsipyo na nagsisilbing gabay sa mga pananaw ng tao. So, principles in life. No, mo ni ang mag-guide sa ato unsa ang atong mga prinsipyo sa kinabuhi. So kung na kaning karapatan class kay mura kun siya power ni nimo ba na dili na makuha sa uban kay naka-embed na jud na siya sa tao, ihatag na jud na siya nimo pag anak nimo diri sa kalibutan. So kani nakakarapatan na ani siya ay gampani o tinatawag na tungkol. Ang pagkilala sa mga patas at hindi maalis na karapatan ng bawat tao sa buong mundo na pinakikilos ng may kalayaan, katarungan at kapayapaan ay nangangailangan ng patas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuo rin ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng tungkulin ng tao o sa English ay Universal Declaration of Human Rights noong 1997. Kung titingnan natin, ang tamang pagpapasya ay nakikita sa simpleng bagay, katulad ng pagsunod sa payo ng magulang o pagpili ng kaibigan na makakatulong sa iyong paglaki. Tandaan, bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Ano naman ang tungkulin? Alam mo ba na ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao? Kung maisasagawa mo ng maayos ang mga tungkuling paggawa ng mabuti sa kapwa, maaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao dito sa mundo. Tandaan, ang bawat karapatan at
ay may kaakibat na tungkulin ng tao. Pumunta tayo sa mga karapatan ng tao. Ang una, karapatan sa buhay. Ang tungkulin nito ay ang pangalagaan ang sarili o pangalagaan ng mga magulang ang mga anak. Halimbawa, sa babaeng nagdadalang tao, tungkulin ng ina na pangalagaan ang kanyang sarili upang masiguro ang kaligtasan ng sanggol. So dito class, sa Bisaya pa class, naatay karapatan na mabuhi. So kitang tanan na adyo makarapatan na mabuhi. Once gani na pagkukunan ng fetus o embryo sa imuhang tiyan as a babae, naana na siya mauna sala gyud ang magpa-abort. Lalo na pag tanaw nimo sa pregnancy test na duha ka linya na pula ba. So pasabutan na buntis ka. Nagdadalang tao ka. So, ang bata, nagdadalang tao man ka, naa siya'y karapatan na mabuhi kay. Mananggisudlan, una na inyo hadyo na ipadayon. Kay sala man po ang magpaabot, sala man napatyo na ninyo ang bata. Kay naabya, number 1, karapatan sa buhay. May karapatan tayong lahat na atay karapatan na mabuhi. Mauna, ang makita ninyo sa picture, no, as you can see, na ang babae buntis. So, maybe kaning bayhanan ni humana ni siya eskwela, na siya work, kaya na niya mabuhi tao. So, una, nabuntis siya. Nabud siya, nagpakasal na sa iyahang mana. So, mahimo yung blessing ang isa ka bata kung ready na ka. Ready na mong buka sa ibang partner. Kay bisan bisag dili mo ready no nya, pagkahumanaan naman na, so panagutan dyan na inyo ka man ang gihimo. Again, tayong lahat, mabata man or matanda, naatay karapatan na mabuhi. Nagisugdan man na ninyo or nabuhat man na ninyo, tungkulin ninyo o responsibilidad ninyo na pangalagaan o protektahan ang isa ka kinabuhi. Dili lang sa tao, pati ng mga hayop, mga plants, una naman na sila kinabuhi. So, kailangan, ato na silang alagaan. Dapat maging nature lover ta o dog lover, dili lang kay human lover. Next, na karapatan. Ito yung kalawang karapatan, ang karapatang magkaroon ng pribadong ari-arian. Ang tungkulin na gawing legal ang pag-aari, mapayabong ang mga ito at gamitin upang tulungan ang kapwa at paunlarin ang pamayanan. Halimbawa, pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit o pera, mga bagay na tunay nilang kailangan. So, as you can see here in the picture, makita ninyo no, mga gamit. Mga gamit o gamit kay balay. Naatay karapatan na magkaroon ng pribado ka ng personal nato na property. Kay karapatan na magkaroon ng bahay, lupa, mga alahas, mga gamit. Kay karapatan na magkaroon ng mga personal property or pribadong ari-arian, kaya ikaw dyan tag-iya ba, dapat sa legal po na pamaagi makuha ni mo, dili kay nalagi kay yuta, pero binangkon man sad nimo, so dili na maayo, na alam kay relo, na kay cellphone, dili man na imo, kinawat man ani mo, or isa ba, kanang nakuha na nimo ba, gikan sa illegal na gawain. Mahulog na, mali gihapon ka. Gibuhat na kay karapatan na magkaroon ng pribadong ari-arian, pero sa tamang dahilan or sa gikan siya sa tama or maayos na pagkuha ana ng mga butang ba. So, mauto, kung nakay mga ingana or kaya parihaan no. Halimbawa, kung daghan na kay kag mga pagkaon dira, daghan kay ka og mga gamit na kabalo ka makatabang sa mga nasalanta sa mga kalamidad. So,
pwede na nimo itabang sa mga nanginahanglan kay abunta man ka ang anak. So tungkulin po nato as a tao na if daghan ka nalain pag ilabay nimo. So syempre imo jud nang i-share sa uban because sharing is caring, di ba? Anak kanila. Okay, next. Ano yung ikatlong karapatan? Ito yung karapatang magpakasal o magkaroon ng pamilya. Tungkulin na pangalagaan ang pamilya. So as you can see here in the picture, no, na ay duha ka tao na nagpakasal. So kay nagpakasal man sila, so it means maghimo sila og pamilya. Halimbawa, pagiging isang mabuting halimbawa sa mga anak. Pag-iwas sa iskandalo na magiging sanhi sa pagsira ng pangalan ng pamilya at pagsasabuhay ng mga bertud bilang isang pamilya. So naamantay kitang tanan na atay karapatan na magpakasal o magkaroon ng pamilya. So ikaw puhon, kung mudako na ka, kaya na nimo magbuhi og pamilya, so na kay karapatan at the age of 18 pataas, pwede na ka magpakasal. Kay legal age naman ang 18. So tungkulin nimo na if magpakasal na ka, na kay pamilya, tungkulin nimo na ampingan ang imong pamilya. So ang pag-amping sa imong pamilya daw, maging isang mabuting halimbawa sa imong mga anak. Kanang maging role model ka ba? Tanawon ka sa imong anak, hala si papa kay wala jay bisyo. Mama kay dili sugarol. Mama kay dili chismosa. Si mama kay dili kanang sige pangaway si silingan aron jud sa balay. Nag-atiman og bata. Mabuti kaayo na pagka-housewife. Anak ba? Kanang dili ka magpakita sa imong anak ba na kanang mga mali good na pinuhatan kay masundog ba na nila. So ikaw kung himo na kang mama o papa puhon, maguna jud ka na taon man ninako pagpakita sa akong anak na kanang mga magagandang asal ba kay mao man na ilahang sundod. No, pag-iwas sa skandalo, dili jud ka mangitag mga butang na pag cause of scandal ba, like kapit kapana na ulawan inyong pamilya, masira ang pangalan sa inyong pamilya, o kung naamoy mga na follow na mga kultura or tradition ng pamilya na maayo, like magsikpa jud taga Domingo. So mas maayo na kung kana sa una tong wala pa ka nagkapamilya ba sa inyong pamilya, taga Domingo nagasimba jud mo taga Domingo or kaya Sabado. So ikaw puhon kung magkapamilya na ka, imo po nang i-apply kay maayo man na siya. So unsa tong mga maayo na binukatan sa imong pamilya, kay mo po na imong i-apply sa imong own na pamilya puhon. Ang ikaapat na karapatan ay ang karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya. Makikita mo dito sa right side, may iba't ibang larawan ng Diyos. Diba? So, tayong lahat ay may karapatan na mag-worship, mag-praise, or kita pa na imuhang isamba or imuhang Diyos. Or ipahayag kung i-express o ganang uban no na uban magsimba ka ng ilum lang, napoy uban na magsimba ka ng murag nag-disco ng murag lingaw lagi kina sila dira, grabe ang banda ana, napoy uban na solemn lang ang mag-sing sila or mag-worship sila kay solemn lang. So lahi-lahi ang expression sa mga tao sa pag-worship kay God. Ang uban kay joyous, malipayon, kanang with sayaw, with pakpak, ana. Kay naaman po na sa Bible na lahi-lahi og expression ang pag-worship kay God. So, kay naaman kay karapatan na magsimba or magsamba
Ang tungkulin nito ay tungkulin na igalang ang ibang relihiyon o paraan ng pagsamba ng iba. So, naatay responsibility na or ang gampanin nato is maghatag tag respeto pud sa uban kung how or unsa nila pag worship or pagsamba sa ilahang Ginoo. Dapat hindi nato katawan hindi unsa man ilang Ginoo kay nganing ani. So magrespeto ay para walay gumot o kanang dili ka magkatawa kung kita na ka dito invite ka dili nimo katawan kung na culture shock man ka nung sumbre sa mga sila magsimba maghinom lang ka mag-observe lang jud ka kay perminti jud na nimo isa-isip na kay na lahi jud ang pagsamba sa tao kailangan irespeto jud sila bisan pag kanang feeling nimo na mali man jud na ilang pagsimba di ba na be makabalutan na ay mga tao na magsimba og bato, ay tao na magsimba og mga hayop, or kaya magsamba sa mga tai sa hayop, kanang mga ingana gani na mga tinuuhan. So wala tay mahimo kay mauman na ilahang naandan. Pero dili man sa walay mahimo no. Pero if deep inside your heart kina-convict ka ni Lord na kailangan nimo siya sharean sa kamutuuran or mag-share ka about sa imong part pod, sa imong nahibalan, about sa inyong Ginoo or about sa inyong relihiyon, pwede good mag-share ka pero hinay-hinayon lang pud nimo pag-share para dili pud sila makuratan o mananggid ka na pwede ba ko mag-share sa imong anak kay para dili pud bastos sa ilahang heart. Again, Christian man ka, Muslim, or kung sa pa na imong relihiyon, kailangan na adjud tayo respeto sa matag ta. Pero ikaw pag nakunin mo or kaya wala na ka sa poder sa imong magpapa na ay part na no ngon man diri karapatang sumamba bawat isa sa atin may karapatang sumamba or pahayag ang pananampalataya. So naakay rights na etan kanang mas na-feel nimo dito na church presence ni God. So manangkit kasi mong parents na pwede ba ko mapa or kinsa man ang guardian nimo manangkit ka tarong pwede ba ka dito mag-church or magsamba or ipadayon imong growth kay nagsamba ta it's because mao man na ato ang dito nato gibutang atong faith dito ta magsimba pud ta ana na church or na religion it's because dili kay kanang tungod kay ay mao man ni among natuan pero i-choose na nimo na religion it's because dira man ka nitubo sa pagtubo sa Ginoo dira ka ni naa kay spiritual growth ba itubo imong espirituhanon na aspeto sa kinabuhi. Alright, so ang ikalima. Ang ikalimang karapatan is ang karapatang maghanap buhay o magtrabaho. Ang tungkulin nito ay ang tungkuling maghanap buhay ng marangal. Next, tungkulin ng bawat isa na magpunyagi sa trabaho o hanap buhay at magpakita ng kahusayan sa anumang gawain. Itang tanan na ay rights na mag-work or magtrabaho, or maghanap buhay. Pero dili kay hanap buhay na illegal ha, nakabutang diri o marangal. So as you can see here na na ay construction worker, na ay farmer, kani kay urag na sila sa factory or isa industry. So kaning tanan nakita inyo na picture kay mga marangal ni na trabaho. Maingon ka na ay kapoy man ako kapoy man gamay sweldo basta ang importante kay legal o marangal ang ubang tao or wala ka nakatapak or wala ka nangatik so muna marangal na trabaho.
Tungkulin ng bawat isa ang magpunyagi sa trabaho kanang kung katrabahoon pug ka kana kung gabi kanang ihatag jud ni best o magpakita ng kausayan sa anumang gawain na ihatag nimo imong best i-hire man ka dira gikuha man ka na trabahador or as an employee sa ilang company or asa man ka ibutang na sa uno asa ka trabahoon. So ihatag jud nimo ang best para makaingon jud ang tag-ina makaingon ang owner or sa man ang boss nimo na wala jud ko nagmahay nagkuha na ko sa trabahador or empleyado. Alright. At ang last na karapatan, last but not the least is ang ika-anim ay ang karapatang pumunta sa ibang lugar. The right side, makikita nyo na mayroon siyang passport. Then, kanina picture diri kay mga tao na nasa airport. Kaya naman kay karapatang moadto sa ubang lugar, tungkol na igalang ang mga pribadong boundary, kaakibat ng karapatang ito na kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan at pribadong espasyo ng kapwa. So, naakay tungkol na irespeto ang katan mo adto ka din sa bang nasud ba pribadong boundary, kailangan kabalo ka asa ra ka tama no o makapagstorya ka sa ubang tao or kaya mo adto ka sa ilang lugar, dapat kabalo ka kung asa ra ka taman kaingon o asa ra ka taman usay buhaton nimo ngana ba kay basi mo adto ka ano North Korea nya bawal biya mag-video dito may ngana. So before ka mo adto na lugar ila-ilahon sa jud unsa ang mga tao dito, dapat kabalo ka unsa ilang mga culture dito, tradisyon, mga personality nila dito, unsay mga dapat adtuan, unsay bawal adtuan. Studihan jud nimo ang lugar na imong adtuan kay para dili pag-ulit pa makaulit pa ka Pilipinas o kompleto pa imong lawas, no? Ingana. Next is tungkulin na sumunod sa mga batas na pinapairal ng ibang lugar o bansa. So, tungkulin nimo na musunod pud sa ilahang mga batas o mga rules nila dito sa ilang mga mga bawal o dili bawal. No, dili pasabot na ay foreigner man ka dito kay dili makata dito taga dito no. Dili pasabot na naa ka dito, pwede na nimo buhaton ang gusto nimo. Nagyapon kay buhaton mo na ang musunod sa ilahang batas o sa paman nilang mga policy dito or mga kailangan nilang mga observe dito kay para dili ka makulong or maka-penalty or makabayad or mga butang ba na mga mahay ka nga nung niadto ka dito na lugar adto gani ka dito no para mag-enjoy. Dapat studihan sa dyan mo ang lugar na imong adtuan para worth it jud imong pag-adto dito. Good jud ang memories na imong makuha ditong dapita. Kumusta mga future scientists at Earth Warriors? Welcome back sa ating channel. Napakalaga na maunawaan natin na hindi lang ang mga natural na batas ng universe, kundi pati na rin ang mga batas na humuhubog sa ating lipunan. Tulad ng ating pinag-aralan sa ocean density o sa plate tectonics, mayroon ding fundamental principles na gumagabay sa ating pag-uugali at pagkikipag-ugnayan sa isa't isa. Ngayong araw, ating susuriin ang isang malalim na konsepto na makakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating tatalakayin ay mga batas na nakabatay sa likas na batas moral. Ito ang ikalawang paksa sa ESP9 ikalawang markahan. So, ang mga balaod nga nakabase sa likas na batas moral or natural moral law nagpasabot nga ang maong mga balaod gimugna pinasikad sa natural nga pagbati sa tao, sa unsay husto ug sayop, ug sa unsay maayo o dautan. Kini nga konsepto nagtudlo nga ang mga balaod sa tao kinahanglan magsunod sa mga prinsipyo sa moralidad ug etika
etiketa or etika nga kung universal ug dili mausab. Bakit mayroong batas? Sagutin ang katanungan gamit ang mga larawan sa ibaba. FYI, for your information, ito yung mga bagong batas sa ating bansa. Primum non nocere, o sa English, first do no harm. Yung prinsipyo ng mga doktor na laging may pagnanais na makapagpagaling at iiwasan ang lahat ng makapagpapalala ng sakit o makasasama sa pasyente. So, mauni ang mga prinsipyo sa doktor, kani makita ninyo sa picture. Kung naay sakit ang tao, ang ilahang prinsipyo kay maayo ang isa ka tao siyang sakit ug dili mangagan. Lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip at makaunawa sa kabutihan, ayon kay Santo Tomas de Aquino. Ayon naman ni Max Scheler, ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan din ng pakiramdam. Kabutihan. Narinig mo na ba ano ang ibig sabihin ng kabutihan? Nadama mo na ba ito? Nagawa mo na ba ito? Hinanasa ng tao ang mabuti at hindi ang masama. Sa Bisaya pa, gusto jud nato ang kaayuhan, dili kay katong kasamaan o dautan. Walang sino man ang magnanais na mapasama siya. Kahit tinatamad akong mag-aral, alam kong mabuti ang mag-aral. Kahit gustong-gusto kong kunin ang cellphone ng kapatid ko, hindi ko dapat gawin dahil alam kong masama ito. So, it means, ang isa ka tao, kabalo na jud siya kung unsa ang mabuti at masama. Nara jud na sa imuha or ikaw lang jud ang makapagdesisyon kay gaan man tag free will o choice sa Ginoo kung unsay dapat buhaton. Buhaton ba nimo ang tama or magpadayon jud kag buhat sa isa ka butang nakabalo ka na mali or masama. So, naara jud sa imuha ang desisyon. At the end of the day, naara sa imuha kung gusto ka magmahay o gusto ka malipay. Kaya kung magbuhat kag maayo or mabuti, kalipay gyud ang balos ana. Pero kung magbuhat kag dautan, naadjud sa pagmahay ang naadjud sa ulahi ang pagmahay. Katotohanan, naakit tayo sa mabuti. Nararamdaman ko ang mabuti. Nararamdaman ko ang tama kahit na kung minsan ay parang sinasabi ng isip ko na mali ito. At sa kilos ng pakiramdam ko kung ano ang dapat kong gawin. Napapanatag ako at natatahimik kapag sinusunod ko ang teknik na ito. So, ang katotohanan ay kaakibat ng kabutihan. Kung may totoo ka sa iyong kung magpapakatotoo ka sa iyong sarili is para ka na ring gumagawa ng mabuti. Diba? Meron tayong kasabihan sa English na honesty is the best policy. Katotohanan. Ang mabuti ang laging pakay at layo ng tao. Ang isip, so makikita nyo sa picture, ito yung isip. Brain man ito. So, ang brain yung nag-isip. Ang isip at puso, so ito yung puso. Ang gabay para kilatisin kung ano talaga ang mabuti.
So makikita nyo sa picture na hand in hand or hawak kamay ang puso at isip. Dahil ang dalawang bagay na ito ang gabay para kilatisin kung ano talaga ang mabuti. Heart logic and mind logic are often two very different things. Ang puso ay nagbabase siya sa kanyang feeling. Ang utak ay nagbabase siya or pina-follow niya sinusunod niya ang making sense. It has to feel right and make sense to move forward with things. If it doesn't feel right but it seems to make sense, pause and investigate within. If it feels right but doesn't make total sense, ask the mind to trust the heart a little more. The heart's usually the wiser of the two. Mabuting tao. Mabuting tao ka ba? Hindi agad-agad dumulusong sa paggawa ng walang pagtitimpi at pagmumuni sa kabutihan ng gagawin. Ang isang tao ay may kilos loob, merong isip, may katawan, at may puso. Sa apat na ito, makikita kung mabuti ba ang isang tao. Kailan mabuti at tama? Kailan naging mabuti? At kailan ba naging tama? Ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagkabuo ng sarili. Ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. Tinitingnan dito ang mga pangangailangan at kakayahan ng gagawa ng pagpili. So, magkaiba ang mabuti at magkaiba rin ang tama. Mabuti, ito yung mabuti sa sarili mo, para sa sarili mo, pero hindi siya tama. Hindi siya tama kung pagbabasehan natin sa panahon, sa kasaysayan, sa konteksto o mga sinulat sa Biblia o sa mga sitwasyon. Gaya ng mabuti dahil nagbigay ka ng sagot sa iyong classmate na nahihirapan sa quiz o exam. Pero hindi tama dahil cheating ang pagbibigay ng sagot tuwing may quiz o exam. Likas na batas moral. Ang likas na batas moral, ito yung ang likas na pagnanais ng tao na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. So, likas o natural na jud sa ato na gusto ko nato na magbuhat og tama o likayan ang dautan. Every human being has moral sense or the motivation deriving logically from ethical or moral principles that govern his thoughts and actions. Meron tayong tinatawag na moral sense dahil according pa sa Bible, tayo ay likha or kawangis ng Panginoon. Kaya, binigyan tayo ng Panginoon ng sense or moral sense na alam natin kahit hindi tinuro sa atin, madadama natin na mabuti ba yun o masama ang ating gawa. Binigyan tayo ng Panginoon ng konsensya kung nakagawa tayo ng masama. Tulad din sa likas na batas moral, prescription ang mabuti. Ang tama ay ang angkop sa tao.
Wala mang isang forma ng tama ang mabuti, at mag-aanyo man ito ayon sa kondisyon at hinihingi ng pagkakataon, iisa ang tiyak. Hindi dapat kasangkapanin ang tao at dapat gawin ang lahat upang ingatan at payabungin ang tao. Meron tayong tinatawag yan na Universal Declaration of Human Rights at iba pang mga batas. Mahalagang ingatan ang dangal ng tao. Ang pag-unlad ng bansa at ng mundo ay magmumula sa pagkilala sa pantay na mga karapatan, mga mekanismo at pamamaraan upang isa konkreto ang pangkalatang pagpapahalaga sa tao. Ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. So, ang batas ay para sa tao. Ginawa ito para protektahan ang tao. At di kabaligtaran nito. Hindi pwede na ang batas mao ang mag-adjust sa tao. Dapat ang tao jud mismo ang mag-adjust kung unsa ang batas. For example, may batas sa eskwelahan na bawal magdala og kutsilyo, mga matutulis na bagay, bawal magdala og mga alcoholic drinks or makahubog, bawal magdala vape, sigarilyo, uban pang mga bawal siya sa eskwelahan, kaya dili siya maayo. So, kung batas na dito sa eskwelahan, ikaw na tao, kailangan nimo sundon ang batas. Dili pasabot, for example, anak ka sa principal or kinsa ba kang anak na kanang highly or taas ranggo imong parents, dili pwede na sabon ang batas para sa imo ha. Bisag kinsa pa man ka. Kay kanina batas ibuhat ni para sa kaayuhan sa tao. So, always remember na pili ang batas ang mag-adjust sa imuhang pagkatao sa imuhang batasan. Ikaw mismo ang mag-adjust sa batas o sundon ang batas para mahimo kang maayo na tao sa lipunan or sa katilingban. Ang likas na batas moral ay hindi instruction manual. Hindi ito malinaw na utos kung ano ang gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito upang makita ang halaga ng tao. Ang pinakaunang hakbang, first do no harm. At dyan nagtatapos ang ating leksyon sa unang aralin. Hanggang sa susunod, paalam! Magandang araw mga bata! Sa ating aralin ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao, tatalakayin natin ang malagang paksa na lahat tayo ay magbasa. 1, 2, 3, go! Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad ng tao. Ito ang ikatlong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao na ikalawang markahan. Malalaman natin kung paano ang paggawa ay hindi lamang para kumita, kundi isang paraan ng paglilingkod sa kapwa at pagtataguyod ng dangal ng tao. Tara, samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito upang mas mapalalim ang ating pagkaunawa at maisabuhay ang mga aral na ito sa pang-araw-araw na buhay natin. Handa na ba kayong makinig? Okay, let's continue. Magbalik-aral muna tayo. Ang karapatan ay ang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang estado sa buhay. Ang tungkulin naman ay ang mga obligasyong moral na gawin o hindi gawin ang isang gawain. Kaakibat sa karapatan ng isang tao sa kanyang kapwa na igalang ito at obligasyon niyang tuparin ang kanyang mga tungkulin. Anong masasabi mo sa larawan? Ano ang iyong mahihinuha? Kung
pagsasama-samahin natin ang mensahe ng larawan, masasabi natin na napaglilingkuran ko ang ating bayan. Ikaw, anong mensahe mo? O anong ideya mo sa larawan na iyong nakikita? Ano ba ang kahulugan ng paggawa? Bakit ito mahalaga para sa isang tao? Karapat-dapat bang maunawaan ng lahat ang tunay na esensya ng paggawa? Ating alamin. Ano ba ang kahulugan ng paggawa? Ang paggawa ay isang bagay na hindi na matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pagkiral bilang tao. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan ayon kay Esteban S.J. 2009. Ano ang paggawa? Ito ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Ang paggawa ay isang aktibidad ng tao. Maaari itong mano-mano o nasa larangan ng ideya. Tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Ayon sa Institute for Development Education 1991, ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad o originality, pagkukusa at pagkamalikhain, at ang produkto nito ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Mga layunin ng paggawa. Ang paggawa usa ka obligasyon o responsibilidad sa matag tao aron matubag ang mga panginahanglan sa kinabuhi ug makatabang sa uban. Unang layunin sa paggawa. Upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan sa kanyang pangunahing pangangailangan. Hindi mabubuhay ang isang tao kung hindi ito magtatrabaho. Sa kasalukuyang panahon, pera na ang mahalaga sa pang-araw-araw na buhay dahil isa sa mga papel nito ang pagbili ng mga produkto at serbisyong kailangan ng tao. Kailangan ng tao ang gumawa para mabuhay. So, ang paggawa dili lang para sa kwarta, apan para sa pagserbisyo sa uban, pagpalig-on sa dad. Ang paggawa sad kailangan na sa isa ka tawo kay kailangan magkwarta ang isa ka tawo. Kung dili siya magtrabaho, wala pud siya kwarta. Unang kailangan jud ka maningkamot, mag-eskwela o makahuman og eskwela para puho na akay maayos na trabaho. Ug kung maayos imong trabaho, dako pud na ang imong kitaon or imuhang sweldo. Kailangan ng tao ang gumawa para mabuhay. So, kailangan dyan na ang tao sa katao, lihok, na dyan siya buon, meron siyang trabaho, meron siyang gagawin para siya mabuhay. Kaya kung hindi ka mo lihok, wala dyan kay makaon. Kung wala kay makaon, moto, kasaka na dyan ka, pasako na dyan ka sa management, sa taas. Ang ikalawang layunin upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Mahalagang taglayin ng lahat ng tao ang malalim na pagnanais na maibahagi ang kanyang kakayahan para sa ikauunlad ng lipunan. Dahil sa natatanging talino na ipinagkaloob ng Diyos na pagyakaman ang agham at teknolohiya. Nawa ang mga ito bilang katuwang at hindi kapalit ng tao. So, ang teknolohiya, importante kaayo apan dili kini angay palabian tungod kay mahimo kining babag sa paglambo sa tao kung magdepende rataani. Ikatlong layunin sa paggawa. Upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan.
Ang paggawa ay mayroong panlipunang aspekto at hindi kailangang ihiwalay ang pananagutan ng tao para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunang ating kinabibilangan. So, ang bunga sa paggawa, mao ang pagkahimamat sa kultura, maiangat, malift nato ang different culture o morality sa society na ato ang kinabibilangan kung asa ta nabilong. So, ang paggawa ay mayroong panlipunang aspeto. Kung dili din siya pwede ihiwalay or i-separate sa kultura o moralidad kung asa ka nabilong na lipunan o komunidad. Ang ikaapat na layunin o ang ikaapat na layunin upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin ng isang tao. Kailangang gumawa ang tao upang tumugon sa ninanais ng Diyos at sa pangangailangan ng panatilihin at pagyamanin o paunlarin ang sangkatauhan. So, kailangan ang paggawa upang tulungan o tabangan ang mga nanginahanglan. Kay ang paggawa isa dyan na kaobligasyon o tungkulin sa isa ka tao. Kalima, upang higit na magkaroon ng kabuluhan ang pag-iral ng tao. Ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Ang pagbibigay ng iyong lahat ng panahon ay hindi dapat nagwawaglit sa pag-alalay nito para sa kapurihan ng Diyos. Ang paggawa kay murag maghatag na siya nimo og purpose, kabuluhan sa imuhang pagkatao. Kay kung wala kay paggawa, wala kay buhaton, murag sama lang gyapon sa useless lang ka. Ay useless ka kung wala kay paggawa o wala kay buhaton, wala kay trabaho. So kailangan pakita jud nimo imong talents, skills or unsaon kailang sa ang mga natatago nimo mga talento o kasanayan para mabuhat ang isa ka butang na makatabang sa ubang tao makalamot sa imong pagaling. So mauna na kailangan jud ang paggawa. O kailangan ng isang tao ang gumawa ng isang bagay o magtrabaho. Mao ni ang mga important points or ideas sa paggawa. Nakakayanan niyang suportahan ang kanyang pangangailangan kung meron kang paggawa. Napagyayaman ang kanyang pagkamalikhain. Napatataas ang tiwala sa sarili. Nabibigyang dangal ang kanyang pagkatao. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at mapaglingkuran ang mga ito. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na sa buhay ang tunay na pagbibigay. Nabibigyan siya ng pagkakataon bilang individual at kasapi ng lipunan na maipagpatuloy ang kanyang bukasyon at bigyang katuparan ito. Nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at ng kapwa. Naggagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Subheto at obheto ng paggawa or subject and goal of labor. Ang tao ay nabubuhay sa mundo upang gumawa. Ngunit binibigyang diin na ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Hindi maaring ituring ang tao bilang isang kasangkapan na kinakailangan para mapagyaman ang paggawa. Pagpus, kailangan niya ang paggawa upang makamit niya ang kanyang kaganapan. So, unsa jud ang subject o goal of labor or Tagalog paggawa. So, ang tao nabuhi diri sa kalibutan para gumawa na ay buhaton. Pero ang ibigyang diin ba ang main point ani kay ang bulatonon dili para sa tao. Wala gimbuhat ang bulatonon para sa tao. Hindi ang tao para sa paggawa. Dili kay mas dako na og value ang bulatonon kaysa sa tao. Mas dako gyapon og value ang tao kay ang tao mismo ang
ang paggawa ay para sa tao. So, ang mga buluhaton kay para jud na sa tao, ginabuhat na siya sa tao. Kung wala mang gibuhaton ang tao, wala siyang paggawa, dili niya ma-feel ang sense of purpose niya diri sa kalibutan. So, hindi maituturing ang tao bilang isang kasangkapan. So, dili kay ang tao ba gihimo nagmaterial or gipahimuslan lang sa isa ka trabaho. So, dili ta kasangkapan or dili ta material para na himuon kong disadvantage na sa isa ka buluhatonon. So, gibuhat ang paggawa para ma-feel sa tao ang iyang essence or purpose niya diri sa kalibutan o mabuo siya as a pagkatao. So, kailangan niya ang paggawa upang makamit niya ang kanyang kaganapan or gampanin niya dito sa mundo. Ang teknolohiya ay katulong ng tao. Ngunit dahil sa mga pangyayari ito, unti-unti naging kaaway na ang tao. Ang teknolohiya nawawala na ng malawak na kontribusyon ng tao sa paggawa. Hindi na niya nararamdaman ang kasiyahan at hindi nahahasa ang kanyang pagiging malikhain. So, ang teknolohiya, katabang radyo ng tao. Kung sa kuan pa ba, mura siya og gabaw. Siya ang ginagamit sa tao para madali ang trabaho sa isa ka farmer. So, katabang lang yun nato siya, katulong nato siya. Dili kay ang teknolohiya na noon ang mahimong dahilan para mawalan taong trabaho or paggawa. So, kailangan dili jud o puhon ingon pagani nila na di ba ang mga tao kay may isa na o pot. So, ikaw mismo pupuhon mahitabo man na kailangan jud nimo na karon pa lang daan pakita na nimo or pahasaon na nimo imong skills, knowledge, talent kay para kung dili ka mailisan og robot, pakita jud nimo na mas best jud ka kaysa sa robot or technology. Tunay na ang pag-unlad ng teknolohiya ang isa sa palatandaan ng pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ngunit unti-unti nang nailalayo sa tao ang kanyang tunay na esensya sa mundo, ang paggawa na daan tungo sa pagbuo ng tao ng kanyang pagkakikilanlan at kakayahan, paggamit ng kaganapang pansarili, pagtulong sa kapwa upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Naranasan mo na bang gumawa ng isang bagay na hindi humihingi ng tulong ng iba? Ano ang iyong damdamin nang makita ang iyong nagawa? Panlipunang dimensyon ng paggawa. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. Ang bunga ng paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Dito makakamit ang tunay na pagkakapatiran, ang tunay na panlipunang layunin ng paggawa. Ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan sa buhay ng tao. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit ng tao ang mga sumusunod. Suporta para sa pansariling pangangailangan, pagpapayaman ng pagkamalikhain, mataas na tiwala sa sarili, pagkakataong makisalamuha at magsama sa iba, pagkakataong may sa buhay ang tunay na pagbibigay, pagiging kabahagi sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at ng kapwa, magampanan ang tungkulin sa Diyos. Ang panlipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa. Ito ay dahil hindi magbubunga ang pagsisikap ng tao kung wala ang kanyang kapwa. Walang mga pamantayang pangkaayusan ng lipunan na naglalagay ng limitasyon sa paggawa at manggagawa kung hindi magkaugnay ang mga hanapbuhay
buhay na umaasa sa isa't isa. At hindi nagtutulungan ang lahat upang gawing ganap ang bawat isa at ang pinakamalaga hanggat hindi magkakaisa ang isip, material na bagay at paggawa upang sila ay maging buo. Ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pagsisikapang hupukin ang pagkatao tungo sa kabutihan. Ang paggawa ay higit pa sa pagkita lamang ng salapi. Ang pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang paggamit ng kaganapan bilang tao. Tandaan, ang paggawa ay higit na pagkita lamang ng salapi. Ang tunay na pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang paggamit ng kaganapan bilang tao. So, ma-feel nimo or ma-experience nimo unsa jud ang pagiging tao na akay paggawa. Kay na kay ma-feel na sense of purpose, sense of fulfillment if mabuhat nimo ang mga butang na makatabang sa upang tao o makapalipay sa iyong pamilya o sa isig ka tao. Mauna na makamit nimo ang kaganapan bilang isang tao unsa jud ang mahimong tao. So mauna ang tao, ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Yun lamang ang ating aralin ngayon at sana ay natutuhan ka. At dito nagwawakas ang ating leksyon. Paalam! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Ang aralin 4 o ang ika-4 na aralin na pinamagatang lahat ay basahin, pagkikilahok at volunteerismo. Sa aralin na ito, malalaman natin kung paano tayo maaring makilahok at tumulong sa ating komunidad. Hindi lamang bilang tungkulin, kundi mula sa ating puso. Alamin natin ang ibig sabihin ng pagtulong ng walang hinihintay na kapalit at kung paano ito nakakatulong sa kabutihan ng lipunan. Handa ka na bang matuto tungkol sa tunay na diwa ng volunteerismo? Halina't tuklasin natin kung paano tayo maaring maging inspirasyon at lakas para sa iba upang sama-sama nating mapaunlad ang ating paligid. Tara na, simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa pagiging aktibong kabataan at responsableng mamamayan. Magbalik-aral muna tayo. Ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Hindi maaring ituring ang tao bilang isang kasangkapan. Ang paggawa ay higit sa pagkita lamang ng salapi. Tunay na pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang paggamit ng kaganapan bilang tao. Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Sa Genesis chapter 2 verse 8. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay may kapwa sapagkat hindi siya mabubuhay na mag-isa. Ang bawat tao ay may pananagutan sa kanyang kapwa. Sa English pa na sayings is no man is an island. So, nang giingon ni Lord kanino, nagibuhatan ta o gibuhat si Adan ug Eva. Kay ang una si Adan naman ang gibuhat. Pero kita man ni Lord na sad si Adan kay siya ray isa moto, gibuhat ni Lord si Eva para na ay katuwang si Adan. Makita nato diri sa picture, nagbayanihan sila. Mo ni ang picture sa bayanihan. Nagtabang-tabang sila na alsahon ang balay kay tang sa dahig na lugar. So makita ninyo dira na naadto sila pagtulungan. Mahalaga sa pagpapakatao ang pagkilala ng tao na kailangan niya ang lipunan
lipunan dahil binubuo siya ng lipunan at buo niya ang lipunan. Ayon kay Manuel D. Nagkakaroon ng saysay ang kanyang buhay, ito ay ginagamit ng makabuluhan. Siya ay nagbabahagi ng kanyang sarili para sa kapwa. So, masabta nato diri na ang pagkatao, mahimo lang siyang tao kung ang isa ka tao ay mag-apil-apil sa isa ka lipunan. At ang isa ka lipunan kay binubuo ng tao. Binubuo ato na tao, ikaw na tao, dura bibuo ka ba, na form ka, or na mold ka tungod sa imong lipunan na biblangan. Tapos, dili po mabuo ang isa ka lipunan kung wala ka. Mauna ang gingon ni Manuel B. Karon na ay saysay imong kinabuhi, kung gamito nimo ang kinabuhi sa maayo, dili lang para sa imong kaugalingon, kundi para sa ubang tao sad. Kay ma-feel man nimo na lami sa feeling ba, makita nimo sa picture na kung mag-volunteer ka sa imong community na ay celebration o naapoy ugma. So, mas masabtan pa dyan nato sa sunod na slide. Ato sang sabton, ano ba ang dignidad? Ito ang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang ng kanyang kapwa. Lahat ng tao ay may dignidad. Dahil sa dignidad, nangingibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran. Dahil sa mata ng Diyos, ang lahat ay pantay-pantay. Dignidad sa English kay dignity. So, matag usa sa ato kanatay dignidad. Kanang naatay sa sense of worthiness or value ba, na kailangan dili lang kay kadili mapobre man ka or madato, bawat isa sa ato kay naatay dignidad. Kana ganing feeling nimo na dili ka dapat tapak-tapakan kay dili man ka hayop, tao man ka, Ginoo man ka sa Ginoo. So naakay karapatan na igalang, madatok man ka, mapobre man ka, sa man imong estado sa kinabuhi. Pagani diri, lahat ng tao ay may dignidad, naatay self, naatay dignity sa matag usa. Kanagong feeling nimo anang self-worthiness na naakay pulos, naakay halaga, naakay sense of right, kanang sense ba na naakay karapatan na maging ani kay tao man ka. As a tao na gitagaan tao, karapatan o rights. And karapatan po nato na irespeto ta sa ato ang kapwa or sa ato ang pamilya ba, sa atong friends, o na dili jud pwede na tapak-tapakan lang ka sa imong classmates or bisag kinsa na tao dira kay wala sila karapatan na tapakan ang imong dignidad. Kay sa mata sa Ginoo kita tanan pantay-pantay. Ano ang pagkikilahok? Ang pagkikilahok ay isang tungkulin na kailangang isang tuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito ay mahalaga sapagkat may babahagi ang sariling kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang pagkikilahok ay isang tungkulin na kailangan mong gawin sapagkat nagbibigay ito sa tao ng makabuluhang pagkikitungo sa lipunan na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. So, pagkikilahok, mag-apil ba? Mag-apil-apil ka, mag-enter ka sa itong tungkulin na kailangan isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. I-join ka, nakilahok ka para sa kamalayan. Ma-aware po ang tanan ba na naaday ka. So, nag-exist day ka diri sa world. O,
Ang imo pong pagkikilahok or pag-join ninyo dili lang pud na kay para sa for the sake na apil lang ka. Kailangan para pud na sa kamaayo sa tanan. Ang pagkikilahok ay makakamit lamang kung kilala ng tao ang kanyang pananagutan. Mula dito, makakamit ang kabutihang panlahat. Kung kabalo ka nga nung mag-appeal ka or mag-join ka, mag-enter ka, that's the time na makabalo ka ba na naaday kay pananagutan sa imuhang kapwa, naakay sense of responsibility. Naakay sense of responsibility sa imong kapwa, tira na nato makabot ang kabutihang panlahat. Mula sa pagkikilahok, nahuhubog ng tao na magbukaw ang kanyang damdamin at isipan na siya ay kasangkot at kabahagi ng kanyang lipunan sa pagpapalaganap ng pangkalahatang kabutihan. Narito ang mga antas ng pagkikilahok na makakatulong sa pagkibahagi sa lipunan ayon sa isang manunulat na si Sherry Arnstenis. Una, ang pagsuporta. Ito yung pagbabahagi ng kung anuman ang mayroon. Talento man ito, kakayahan, pinansyal, basta't ito ay bukal sa puso. Dalawang antas, sama-samang pagkilos. Ang bawat isa ay ikilos ng sama-sama upang makatulong sa kanyang lipunan na magdudulot ng pagbabago. Ikatlong antas, sama-samang pagpapasya. Pagsasaalang-alang ng kabutihang may dudulot ng pagpapasya hindi lamang sa sarili, kundi ng mas nakararami. Konsultasyon. Pakikinig sa puna o opinyon ng iba na maaring makatulong sa katagumpayan ng isang proyekto o gawain. Impormasyon. Pagbabahagi ng nalalaman o nakalap na impormasyon na makakatulong upang managdagan ang kaalaman ng iba. So, uni ang mga antas ng pagkikilahok. Kung gusto ka mag-join o mag-apil-apil o makibahagi sa iyong lipunan, dapat naakaani So, kung naka-impormasyon, i-share nimo unsay imong nahibalan ng mga impormasyon, konsultasyon, kana maminaw ka sa idea pud sa uban. Next, sama-samang pagpasya ka na mag-decide ka dili lang para sa imong kaugalingon, para sa desisyon na ikakabuti para sa lahat. Sama-samang pagkilos ka na magbuhat mo sa kaproyekto or butang na kanang sabay-sabay jud mo ba, dili ka mag-alig-alig lang ka. Next is pagsuporta. Dili lang kay muliho ka no, kanang mag-apil lang ka, mag-join ko pero wala day kay gihatag. So kailangan makilahok ka na adyo kay pagsuporta. Unsaon imong paghatag sa imong suporta? Magpakita ba kasi mong talento or magpakita kasi mong kakayahan, gamiton nimo kakayahan or skills, o kung dato ka naakay sapat na pera or pinansyal, pwede ka mo tabang sa imong ikatao na basta't ito ay bukal sa puso. Bukal sa puso is means kanang gikan jud sa kasing-kasing ba, kanang na ay pagpusa, willingness, wala ka napupus na buhaton na muna ang bukal sa puso. Ano ang volunteerismo? Ang volunteerismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay pagbibigay ng sarili na hindi naghangad ng anumang kapalit. Ito ay marami ding katawagan tulad ng bayanihan, damayan, kawanggawa o bahaginan. Naiaangat ang pagkatao ng tao at nagiging mapanagutan siya sa kanyang lipunan na nagiging daan tungo sa kabutihan ng lahat. Volunteerismo is paraan. Way na siya ng paglilingkod, paghatag ng service, pag-show og love sa imuhang kapwa or sa imong isig katao sa society na imong gikabibilangan. Ito yung pagbibigay sa sarili ka ng lahat nag-volunteer ka, di ba? Kung tayo na teacher, may okay, kinsa ang mag-volunteer na mutabang dito na manghinlo sa garden. So it means kanang gikan jud
sa imuhang kasing-kasing na mo apil ka, mo volunteer ka, mo buhat ka isa ka butang na wala ka gipupos. Lang mo buhat ka sa isa ka butang na wala ka nag-expect na naay kapalit. Mao na ang volunteerism. Kung mao ko na ang ganahan sa teacher ka na mag-volunteer ka na answer ka sa board o answer ka sa oral ba, or kaya mag-volunteer ka na mutabang ka kay teacher if daghan siya gamit, or kaya daghan teacher or kanay kailangan ni teacher tawang nito. So mauna dira makita ni teacher kung kinsa ang nay sense of volunteerism or kinaiya na or gigamit or nagpakita jud siya og volunteerismo. Mayroong benepisyo ang pagsasagawa ng volunteerismo. Una, nagkakaroon ng kasiyahan ang isang tao kapag siya ay naglilingkod. Pangalawa, nagkakaroon siya ng personal na paglago. Pangatlo, nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan. Pang-apat, nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa iba. Ikalima, nagkakaroon siya ng panahon na higit na makilala hindi lamang ang iba kundi pati na ang kanyang sarili. So, moonik ang mga benefits if mag-volunteerismo ka or mag-volunteer ka sa inyong balay ba, or kung asa ka gibutang sa Ginoo na lugar. So, moonik inyong mapala or benepisyo. Ang pagkakaiba ng pagkikilahok at volunteerismo. Ang dalawang pagkilos na ito ay may pagkakaiba na makikita sa talahayan sa ibaba. So, mooni ang table sa pag-differentiate natin sa kalahian sa pagkikilahok at volunteerismo. Sa pagkikilahok, nagiging konsiderasyon ang personal na interes o tungkulin. Next, sa pakikilahok, kailangan gawin kundi mayroong mawawala sa iyo. Sa volunteerismo naman, walang epekto kung hindi gagawin. Mananagot ka lamang sa iyong konsensya sa hindi pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Halimbawa ng pakikilahok, paglahok sa pangkatang gawain na pinapagawa ng diba, pakikalahok ka ng mag-group activity ba? So, ubus man jud kano na mo apil ana mag-join ka veterana kay kung dili ka mo apil na adjay mo pala sa imong wala sa imong score, gamay ang grades, and then kaning pakikilahok kay more on personal nimo na interest or task mo, while ang volunteerismo naara sa imong kung bukaton ba na nimo or hindi. Pero walay mawala sa imo pero makonsensya lang ka. Hindi lahat ng pagkikilahok ay may aspekto ng volunteerismo. Ngunit lahat ng volunteerismo ay may aspekto ng pagkikilahok. May tatlong tatlong P's na dapat makita sa pagkikilahok at volunteerismo ng isang tao. Time. Ang tatlong P ay time, talent, treasure. Ang time, ito yung panahon. Panahon ay mahalaga sapagkat kapag ito ay lumipas, hindi na ito maibabalik. Ngunang dili dyan magsayang-saya ng panahon. Kung naakay panahon para mapalago ang imong talent or skills, go jud ka ana no isa po na ay mga contest. Ikabalo ka na nakay talent ana or skills ana na competition, go jud ka ayon na pag langay-langay. Sayang ang panahon, dili na mabalik. Next is talent o talento. Ang paggamit ng iyong talento ay makatutulong na hindi lamang sa iba kundi ito ay makatutulong din sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. So kung kabalo ka sa imong talent, kailangan ipakita jud na nimo. Sa pagkikilahok mo appeal jud ka og mga contest or mga competition na paggamit jud imong talent. Kung kabalo ka kung nakay talent ana, sa volunteerismo naman if kabalo ka na nakay talent ana, mag-volunteer ka
na gamiton imong talent para makatabang ka sa uban ug naa kay sense of happiness or fulfillment or sense of purpose na nakatabang ka sa uban tungod sa imong talent. Next is treasure o kayamanan. Sa pagbibigay, hindi tinitingnan ang laki nito sapagkat gaano man ito kaliit, ang mahalaga ay kita mong ibinigay ito sa buong puso para sa nangangailangan. So, if mag-join ka o mag-volunteer, naadyo na ang treasure. If naakay mahatag, mas maayo, gamay man to or dako, ang importante kay gikan to sa imong ang kasing-kasing mo na usahay, di ba? Kanang class inside ko na kanang sa amot-amot. Kaya gusto mag-amot kay kanang para tabangan ang inyong classmates sa ilahang costume, kay sila man ang representative sa inyong section or sa inyong department, or kaya mag-volunteer ka na mag-share blessings sa katulad ng sulugan, nalindulan, nabagyuhan. So, in that way, ang imuhang kayamanan kay mahimo blessing sa ubang tao. So, ikaw po maka-feel ka og happiness or sense of fulfillment and purpose kay ang imuhang treasure or kayamanan nakatabang sa ubang tao, dili lang sa imuha kundi sa ubang tao. Mula sa 3 T's na ito, makikita natin na ang pakikilahok at volunteerismo ay dapat ginagawa ng buong husay, kasama ang puso at nang may pananagutan para makamit ang kabutihang kadlahan. Sinabi ng Diyos na anumang bagay ang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid ay sa akin mo na rin ginagawa. So, ang pakikilahok o volunteerismo, ginabuhat na ng buong husay. Means, pinahatag yun mo ang best, dili lang kay abil ka ana for the sake lang na ni-abil ka. Kailangan ihatag dyan mo imuhang husay or best of what you have or what you got. Then, if mabuhat na nimo, dira na nato makamit ang kabutihang panlahat. O ingon pa gani ni God, sinabi ng Diyos na tanang butang, maayong butang na ginamhimo nimo sa imuhang kapwa, sa pinakabalit mong kapatid, dili lang kapatid na pamilya nimo, kundi kapatid na ni pati ang kapwa nimo, ang kauban nimo sa school, sa church, or sa society nimo, sa lipunan, kana kapatid man nimo ang iyong kapwa. So, kung nakagibuhat na maayo sa imong kapwa, sama ra pud na nagbuhat kag maayo sa imo. Pero kung dili maayo ang gibuhat nimo sa imong kapwa, sama ra pud na namo dili pud nagpakita pud ka og dili maayo sa imo. Mauna na sa aralin natin ngayon, natutunan natin na ang pagkikilahok at volunteerismo ay mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga mag-aaral at mamamayan. Ang pagtulong at pagbibigay ng oras, talento at lakas ng bukal sa loob ay hindi lamang nakakatulong sa iba, kundi napapalakas din ang ating komunidad. Sa pamamagitan ng volunteerismo, natututo tayong magmalasakit, magkaisa, at magbigay halaga sa kapwa. Ito ay nagbiging daan upang maging mas mabuti at matagumpay ang ating lipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong paglahok sa aralin ito, naway magsilbi itong inspirasyon upang maging handa tayong tumulong at makiisa sa iba. Tandaan, ang kahit maliit na pagkilos ng kabutihan ay may malaking epekto sa pagbabago ng ating paligid. Magpatuloy tayong maging mabuting halimbawa at inspirasyon sa kapwa. Hanggang sa muli, paalam at God bless. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagkig-uban sa atong leksyon karon. Hinumdumi nga ang nahibalaan nato dili lang para sa atong kaugalingon, kundi para sa makatabang ug makahatag kaayuhan sa uban. Padayon sa pagtuon ug kita-kita ta sa sunod nga klase. God bless sa imong pag-eskwela. Amping!